Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sino po dito ang blessed ngayong araw? Ay, hindi lahat. Ako kasi blessed ako. Kaming music ministry, blessed kaming lahat. Sino pa ang blessed ngayong araw? Okay. Sana po lahat tayo, hindi lang po sana, talagang tayo pong lahat ay nabibless every day, hindi lang po ngayong araw. Ano po? Muli po magandang tanghali sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta dito and welcome back Ate, Dana and Kuya. And po, at dahil blessed po tayong lahat, po namin imbitahan kayo na in-invite ko ang presence ni God when we are singing call to worship po. Mag-pray po tayo sa ating mga sarili habang kami po ay kumakanta ng call to worship song. Join po kayo sa ating pag-worship sa Panginoon.
bahay panambahan, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa presensya na pinagkakaloob niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon kami ngayon ng tapuan. Aking hanap-hanap
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa lakas. Salamat, Panginoon, dahil kami ay nagsama-sama upang itaas ang iyong pangalan. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa iyong walang hanggang kabaitan. Salamat, Lord, dahil kami po ay muli nagkita-kita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na amin pong natatanggap. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Lord, salamat sa iyong banal na presensya, Panginoon, na amin naranasan. Kami po lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Maging dapat niyo po kami. Gawin niyo po kaming katanggap-tanggap na tumanggap ng iyong mga pagpapala. At Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa isip, salita at gawa. Maging ang mga mensahe na aming pong mapapakinggan sa hapong ito ay magsilbing bini upang ito po ay tumubo at bunga sa amin pong pang-araw-araw na buwan, Panginoon. Lord, inihiling po namin na ang mga mensaheng ito ay maagaw na kaaway at ito po ay tumimo at may apply sa aming buhay. At hinihiling po namin na patuloy na iparanas po sa amin ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu. Fill this place, Lord, ng iyong banal na espiritu. Patuloy na iparanas po sa amin ang kapayapaan at gamitin niyo kami mightily and effectively at gawin niyo po kaming tungtungan ng iyong mga paa upang ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makita at maitaas. Luwalatian ka, takilain ka, purihin ka, sa pangalan ni Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, amen. So, mapagpalang araw po sa lahat. Amen po ba? Salamat sa 5 na sumagot. Hindi lang agad eh. So, magandang hapon po. Isang mainit na panahon dahil mainit ang presensya ng ating Panginoon. So, announcement po. Bago yung announcement, welcome po sa mga bago. May bago ba? Bagong ligo? Bagong CR? So, sa mga bisita po natin, palakpakan naman natin ang bisita natin. Ang bisita natin from San Vicente. Palakpakan naman natin sila. Ma'am Dana and Sir. And ano pa? Yung mga luma, syempre. Palakpakan naman natin yung mga luma. Parang, kumain na po ba kayo? Parang hindi ano yung kamay eh. So yun po, wag na natin pilitin yung siguro may pizza o ano. So yun po, kumusta po kayo ngayong nagdaang linggo? Sabi nga ni Ate Shero, sino yung blessed? Siyempre lahat naman tayo ano po. Kaya nga lang, yung iba hindi natin napapansin. Actually, marami tayong blessing na hindi halata. Kasi, parang hindi kasi yun yung gusto natin. Tama po? Tama ba? O may tinamaan. So, wala naman po akong pinapatamaan na yung katabi nyo lang. So, yun po. Yung mga naghahanap ng ministry, open po ang mga ministries natin. Music ministry and then coffee and clutch ministry, yung mga gustong magpa-merienda, magdagdag ng ating foods and drinks. And then, di lang yun, meron tayong mga bago. Palakpakan natin yung women's ministry.
Tuloy-tuloy po sila at balita ko po, sagana po ang sana all. parang sa ano, sa halip na padami yung pagkain, sa Richards, pabawas eh. Hindi naman po. Ano lang, naikumpara lang. Kasi nakakatuwa, dahil bago yung ministry natin, maganda na nakikita natin na meron tayong mga bagong growth, mga bagong sumisibol na ministry. And then susunod na po dyan ang men's ministry. Palakpakan nyo kahit hindi pa nagsisimula. Andiyan naman si Pastor eh. Kaya ni Pastor magpasnak. Hindi lang po yun. Marami po tayong ibang ministry actually na hindi lang nahaharap. Ang pinaka-active lang as of now is the music ministry. Kaya nga madalas kami rin ang ina-assign ni Chef sa mga announcements, sa prayers at kung saan. Kung napapansin niyo po, kasi nga dahil ang active sa ngayon na ministry is music, so yun po ang nangyayari na which is parang gusto ko naman po na mag-active naman po yung ibang ministry natin. Parang wala naman tayong dito na paramihan ng trabaho or something po. So gusto lang natin lahat po tayo ay sabay-sabay na mag-grow. Po. So yun. Announcement. Viewing ay nagtatanggap po hindi lang ng mga music players, ng mga singers, kundi social media, multimedia personnels. Yun po yung ginagawa ni sa technical, sa multimedia po yan. Palakpakan ng ating Sir Jan. Yung malakas naman po. Para kay Sir Jan. And then, yung po dito, pag meron tayong TV, yung kasama po yan sa multimedia. Baka po kayo, gusto nyo, or yung mga anak nyo, kapatid nyo, pamangkin nyo, pwede po tayo lahat maging part, hindi lang sa music, So, kailangan natin ng iba't ibang mga personnel sa mga ministries. And then, sa ilaw, yan po ay sa multimedia personnel din yung mga ng mga ilaws natin, ng mga lights. And then, announcements, naman po sa SEP Luzon. Summer Education Program ng mga youths, katulad ko. Walang ko kontra. Ako'y 19 lang. 19 na yun. SEP Luzon, June 3 to 8 sa Woodland, Villa, Nagcarlan, Laguna. Sayang kung kasama tayong breno. Wala tayong hilig sa galaan eh. So, sarap sana dito mag-rides. Open po ito sa lahat. And then, meron din po tayong tentative schedule ng music ministry workshop sa Pili and Naga to help yung mga kasamahan po natin doon na ang nangyari po kasi sa Pili Church, kumbaga, yung mga dating music ministry doon, naging professionals na ho sila, maraming iba't ibang mga trabaho na napuntahan. So dahil nag-pandemic, hindi sila nakapag-prepare mag-delegate ng mga bago ng mga kabataan. So nangyari, naputol yung music po doon sa Pili Church, which is kaya nag-request po sila sa atin na baka makatulong po tayo. Yan po ay tentative this April 11 to 13. And then, maghanda po tayo dahil sa October, ngayong darating na October is Thanksgiving po ng Bicol Churches. Actually, open po yan sa buong GCI. Hindi natin alam kung ilan yung possible na dumating. Pero ang sabi is 400 or more. 400 or more yung mga bisitang darating. So,
Ngayon pa lang ho, maganda na ho tayo sa pamamagitan ng pag-prepare ng mga sarili natin. And then, yung maaga ho nating pagdating, maraming salamat po dahil tayo dumarating na dito ng hindi na yung katulad ng dati. Dati, mga 2 o'clock, ano po. Pero ngayon, dadating tayo before 2. Pero maganda ho kung mas maaga-aga ho para maayos pa natin yung ibang dapat ayusin. Ano po? So, hindi naman po ako nagsasermon. And then, yun lang po siguro. Let us continue praising God and have a blessed day po sa bawat isa. So, testimony. Meron mo bang naka-assign? Happy check. Palakpakan naman po natin. Good afternoon po sa ating lahat, most especially to our Lord Jesus. Siguro napapansin nyo palagi na laan dito ako sa harapan. Kasi nagulat ako nung binigay ni Chef, yung schedule. Sabi ko, testimony na naman. Nag-testimony na ako, ano kayang sasabihin ko? Sabi nila, ni Tin, ni Sister Ben, tsaka ni Ate Chef, i-testimony mo yung nagkasakit ka. Kasi nung time na yung last Sunday, di ba, sobrang ganado kaming kumanta. As in, grabe talaga. Tapos, ako, ang tigas ng ulo ko. Kasi tuwing talagang kakanta ako kahit sa video okay, gusto ko yung malamig talaga yung iinumin ko. Malamig na nga yung tubig ko. Nilagyan ko pa ng mga 5 o 6 na tube ice. Ito talagang sobra. Tapos may ikinakain pa akong kending maanghang. Doon naapektuhan talaga yung lalamunan ko. As in, nung kakain na wala kumain kasi nilalagnat na ako. Kaya ngayon, sabi ko nga doon sa anak kong bunso, sunduin mo na ako. Sabi, Mama, ang aga pa naman, marami ka pang sasakyan yan. Muwi ka na lang, sabi. Kasi andito na ako sa San Vicente, nakakapagod naman pupunta na naman daw dito. Nung sabi ko, uwi na tayo ng maaga. Pagdating ko doon sa may gate, nahilo talaga. As in, hilong-hilo talaga ako, umiikot yung paningin ko. Buti na lang na dyan thank you, Sister Tin. Siya yung sa akin, siya yung umalalay. Para siyang matanda, ang dami niya mga pang-amoy-amoy. Tapos yun, binigay niya sa akin yung kating ko. Medyo naging okay ako, pero hindi ko talaga kayang umuwi na mag-commute. Buti na lang, andito sila Sister Faith. Tapos, si Ate She, tinawag niya si Raymar. So, nakauwi ako ng bahay. Pero talaga pagdating ko doon, talagang mahina yung tawan ko, nilalagnat ako. Tapos, pinag-pray ako ni Sister Tin, thank you for your prayer. At naging okay naman, pansamantala yung na naramdaman ko. Nung nalaman ng anak ko na nandyan ako, nung nakita niyang nakahiga ako, nakonsensya. Sabi sa akin, ay Mama, hindi ko alam na ganun pala, malala pala yung naramdaman mo. Sabi ko, okay lang. Alam niyo, ginawa niya, kinis niya ako ng kinis. Tapos, Mama, sorry, sabi niya. Tapos, kinabukasan, sabi nga nila, mag-check up ka na. Ako kasi sakit yung doktor. Kasi sabi ko nga, grabe yung faith ko kay God, na kahit nung time na nagkaroon ako ng rheumatic heart, bawat dyan ko nasasaktan ako. Ko na lang kay God, pinasa Diyos ko na lang na ayoko nang maranasan tong kasi tuwing ini-injection na ako, napipilay ako. Yun, pinaubaya ko sa kanya hanggang sa hindi na ako nag-medication. Tapos sabi nga ng anak ko, baka naman Mama bumalik yung sakit mo kasi para talagang yung sinusuntok yung dibdib ko tsaka yung likod ko. Talagang as in super masakit. Tapos yun nilagnat ako, masakit na katawan ko, inuubo na ako. Tapos sabi nung anak ko, Mama magpa-check up ka na. Wala akong pera. Kasi sabi ko, imbis ay pa-check up ko sa sarili ko, di pangkain na lang namin. Hindi, nagpaano na ako kay ate, nagchikas na daw siya.
Eh di wala akong magawa, nagpa-check up ako. Tapos ang sabi ni Doc, yung ubo mo na yan, yung sipon mo, sa allergy yan. Pero kung dating meron kang sakit sa puso, pwedeng isang cause na naman yan, sabi. Kaya kailangan mo mag-cardiac package and then to the echo. Sabi ko, naku, magkano na naman yun. Tapos di umuwi ako. Meron lang sa akin reseta sa yung para sa allergy ko. Yung binili ko, para sabi ko, mainom ko naman. Pero talagang lumalala yung ubo at sipon ko. Tapos halos hindi na ako makahinga. Sabi ng anak ko, sige na mama, mag-ano ka na, magpato de echo ka na. Eh, sabi ko, sayang yung pera. Bakit ba iniisip mo yung pera? Sabi niya. Andiyan naman yan eh. Ang pera hahanap sa tao, sabi ganun. Andiyan naman si God magpo-provide para sa'yo. Tapos yun nga, parang ayoko pa talaga magpa-check up. Pero sabi ni Joanna, mama, nagbigay ulit yung bunso ko, nagbigay ulit ng pera para makapagpato ni Eko ako. Di nagawa lahat ng laboratories. Nung dumating yung time na kailangan yung result na mabasa ni Doc, as in lahat clear. Yung to the echo, clear ng ECG, yung sa urine ko, lahat, yung sa uric. Ang lang talaga, pinakamatindi. Pati yung sa sugar ko, lahat normal. Ang pinakamatindi lang talaga, sabi ni Doc, is yung cholesterol mo. Kaya ka naging ganyan dahil sa cholesterol mo. Kaya pala, sa tuwing kakanta kami na Ate Chef, iba-practice, hindi makatagal lang, hindi upo. Yung ganito ko, kasama pala yung ilalim na yan sa talampakan, kasama pala yan sa cholesterol. Yung para sinusuntok yung likod mo, kasama pala yan sa cholesterol. Kaya nagpapasalamat rin ako dahil siguro inalaw na rin yun ni God na magpatingin ako para malaman ko talaga, para hindi maging matigas yung ulo ko. So, yun, tinanong ko si Doc kung may mga bawal. Wala naman, sige kumain ka, pero mag-take ka ng medicine for 6 months. Hindi ako ng problema sa pa-check up ko, sa gamot ko, kasi yung bunso kong anak, yun yung nag-provide sa akin. Sabi ko nga, paano yan anak, wala ka na sasahurin. Mama, wag mong intindihin yun. Ang intindihin mo yung kalusugan mo, kasi ayokong mawala ka, sabi niya. Kasi daw, syempre love na love nila ako. Ngayon ko lang na yung love ng mga anak ko sa akin. Akala ko, kahit yung anak kong bakla na pala sagot sa akin, may pa naman pala, may puso naman pala talaga siya. Sabi niya, Mama, kahit nag-aaway tayo, kahit talagang sinasagot-sagot kita, ayoko naman mamatay ka. Pero ako gusto ko mamatay ka. Sabi ko sa kanya, yung biro lang, kasi pag talaga nag-aaway kami, ibang klase kasi, ibang klase siya kung anak. Talagang as in, sobrang palasagot sa akin. Kahit nga sa trabaho sinasagot niya yung boss niya. Bahala siya. Pero yun, sabi ko nga, bless ako sa mga anak ko. Pero kailangan na madala ko sila dito sa church. Kasi andito ako nagsiserve ako kay God. Sabi ko, lahat ng kasalanan ko, tinalikuran ko. Kasi ngayon, nararanasan ko yung blessing talaga ni God na binibigay sa akin, na kahit yun na lang na yun, talagang andyan, yung ang bilis talaga ng ni God. Kaya sabi ko, pinag-pray ko palagi sa Kanya na yung mga anak ko, sana magbalik loob. Kasi yung anak kong bakla at yung anak kong babae, mga nag-aano sila nasa music team sila. Kasi ang gaganda rin ng mga boses nila. Lahat ng anak ko magaganda boses. Siguro para sa akin. Yun lang ang ko. Gusto ko yung magamit yung talent din nila na kasi binigyan sila ng mga ganong talento. Gusto kong maibalik din nila yung kay God. At isa pa, yung pinapadala ko rin dito sa bunso ko na yung nobya niya magaling sa lahat ng instruments. Tapos syempre may pinagdadaanan din na problema yung bata. Kaya sabi ko nga, yung pinagpipray ko na yung madala rin, yung pag nagbalik loob yung anak kong bunso, sana kasama rin yung nobya niya.
Kasi kaibigan, best friend ni anak ni Ate Wing at anak ni Sister Tin. Kaya sobra talaga ako nagpapasalamat kay God. Kahit nga sabi ko, kahit nga ako tumae lang, umihi, marunong talaga ako magpasalamat kay God. Pinasasalamatan ko yun. At kahit na ganyan yung nangyari, kahit na yung katulong ko, ang tigas talaga ng ulo, ang ginagawa ko na lang, hindi ko na lang iniintindi kasi isa pa siya sa magiging stress ng buhay ko. Kasi di ba pagka may sakit ka, yung yung irritable ka, gusto mo yung tahimik lang. Para naman, ito naman si Taning, para naman tinutokso yung katulong ko na inisin mo yan. Inisin mo yan para sagutin ka. Pero hindi talaga. Yun yung inaano ko kay God na hinumbog niya ako, tinuro niya ako na maging mapagpakumbaba, hindi makasakit sa kapwa, yung hindi makapagsalita ng laban sa kapwa. Kasi, di ba, ako, alam nyo naman, mabait ako. Talagang kahit anong gawin sa akin, hindi nala, pero nung time na yun, maldita talaga ako, alam niya ni Ate Wing. Pero ngayon, mula nang binago ako ni God, wala na, kahit nga sabihin nila na inaabusuhin ka yan, bayaan mo siya kasi darating din yung time na marirealize na yan. Kahit na nga sabi ni Ate Wing, palisin mo na yan. Hindi na kasi naawa naman ako dahil problemahin na naman niya yung kakainin niya sa araw-araw. Kaya yun yung inaano sa akin ni God na maging matatag ka, huwag kang magano sa kapwa mo makapagsalita ng hindi maganda. Kaya yan pa rin isa kong pinapanalangin na yung itim yung dila ko, na palaging i-guard yung dila ko na huwag ako makapagsalita sa kapwa ko. Kaya maraming salamat Lord sa inyo dahil binago niyo talaga ang buhay ko. Thank you Lord. Thank you. Good afternoon po. Good afternoon po. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, kilalanin niyo po sana ako. Hindi, ako po si Brian, anak ni Mama, anak ni Papa. First time ko magsalita dito. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kasi, katulad nga ng sinabi ni kanina ni Ate Che, na hindi niya din agad nakita na siya yung naka-sked. Ako rin, kanina ko lang nakita. Kaya di ko din alam kung ano sasabihin ko. Pero magpapasalamat na lang ako. Kasi, patuloy na pinapatunayan sa akin ni Lord na siya magpo-provide ng lahat. Kasi sa bahay namin, ilan tayo sa bahay mo? 8 kami sa bahay. Tapos, hindi ko alam kung bakit kami nakakakain pa. Pero nagpapasalamat din ako, kasi kahit paano, 3 sa amin yung may trabaho, si Kuya Lloyd. Pero on call, si Mama, si Tito, yung asawa ni Tita, yun, tatrabaho siya. Tapos si Mama, salamat kay Ma'am Diday, kasi kinuha niyo si Mama. Nabawasan kami ng pakainin sa bahay. Kasi ang lusog-lusog na po ni Mama. Parang ayaw niyo na kami tirano. Hindi, nagpapasalamat ako kay Ma'am Diday kasi kinuha niya si Mama. Nagkaroon si Mama kahit pa trabaho. Yun nga, nabawasan kami ng pakainin sa bahay. Na lang, konti na lang kami. Pero namimiss ko pa rin si Mama sa bahay kasi walang maingay. Si Jan, yung pinsan ko lang na bunso yung ingay. Pero okay na rin yung nandito si Mama para hindi ko siya naaaway. Tapos, ipapasalamat din ako kasi lagi akong ginagabayan ni Lord. Kapag binata na. Sira kasi itong mic. Nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi ginaguide niya ako kapag nagtitraining ako sa ROTC. Kasi ngayon, bugbogan yung training namin. Kasi may event kami nasasalihan. Kalaban namin yung
universities dito sa Bicol. Kaya kahit academic break next week, magti-training kami para dun sa event. Yun lang siguro kasi na-shotgun lang din ako kanina eh. Kanina ko lang nakita yung sked. Asan na si Pastor? Yun, papahabain pa ata. Pero ano pa ba? Nagpapasalamat lang ako kasi nandito kayo ngayon para makinig sa akin. Sorry po, di ko din kasi alam ang sasabihin ko. Si Pastor, tagal. Ano ba? Mag-pray na tayo? Ano ba? Yun, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Na tawag dito. Yun. Nagpapasalamat ako sa lahat. Tagal kasi ni Pastor eh. Baka may gusto mo bang mag-testimony? Ma, ay ikaw ma, halika dito. Hawak ko ang mic eh. Wala pa si Pastor. Yan, kunting minuto lang. Tapos si Pastor. Thank you po sa pakikinig. One minute, sabi ni Pastor. Hindi, nagpapasalamat lang ako sa kay God kasi ayoko talaga dito sa unahan, promise. Kasi kahit kasi alam niyo naman, di ba? Hindi pa naman alam. Kasi, how can I say? Nagpapasalamat ako kay God kasi nga may, sabi nga niyan, ni Brian, may work ako ngayon. Kasi dati, nagtitinda-tinda lang ako pag umuulan, nagtitinda lang ako ng barbecue, kaso nung panahon na dumating kasi yung mga nakaraang buwan na puro ulan, araw-araw, so hindi ako nakakapagtinda. So nagpapasalamat ako kay Ate Diday at tinawagan niya ako na kung pwedeng kasi habang, sabi niya, habang wala siyang makasama dito, kung pwede daw na ako dito. Sabi ko, sige po, total wala naman akong trabaho kasi hindi nakakapagtinda. So, sabi ko, sige po, okay lang po, ako. So, nagpapasalamat ako kay Ate Diday, kay Sir Manny, kay po, sa work. And tapos, yun na nga, sabi ko, kasi nung mga nakaraang araw, umaabot ako minsan ng 9 o'clock dito. Sabi ko, ang laki ng pamasahe ko. Sabi natin, gusto mo, dito ka na matulog? Sabi ko, pwede. At least, less sa hindi na ako mamamasahe. Pinag-isipan ko muna, ano kaya kako? Pero sabi ko, sige na nga. Grab ko na kasi, inaabot minsan ang pamasahe ko ng almost 200. Minsan noon, 50, 155 ganyan, araw-araw. So parang, yung sweldo ko wala na rin matitira ka sa akin. Sabi ko, sige na nga. Sabi ko, sige. Sabi ko, kaya tinilid ko. Okay, sige po, baka po pwede dito na talaga ako matulog sa gabi. Para hindi na ako mamamasahayag niya. Sige na, diyan ka na matulog. Dito ka na matulog. Mapapasalamat po kay Ate Diday. Yan. And, yun lang po. Tsaka, thank you kay God kasi kahit paano, kasi meron kasi akong loan na may binabayaran. So, kahit paano nakakabayad na ako. So, thanks God, 4 na hulog na lang. Matatapos na rin ako. Yun lang po, maraming salamat po. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa lahat ng nag-testimony. Purihin ng Panginoon. And let us pray. Father God in heaven, we praise you, Lord, so much. Salamat po sa biyaya ng pagtitipon. And we pray, Lord, na we bless you, Lord, and you bless us, and bless the message, and the fellowship, Lord. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang pagtakila, pagpupuri, pagsamba. Ito po ang aming dalangin.
sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. And ang ganda ng worship kanina, diba? Despite nung mga troubles, no, nandun yung truthfulness ng worship. No? And ganun talaga yun. Lalo na yung pag-awit ni Ate Ship, nandun yung it is the truthfulness ng worship. Hindi natin makikita na gusto niyo umawit kay Lord, no? At sa ganyan is pag ang musicians is nasanay na sa ganong pamamaraan ay sumusunod yon. Doon makikita yung galing, yung bihasa, expertise, yung pagtuturo ng Panginoon sa mga musicians. Kapag sila ay sumusunod doon sa worship leader, kung paano magbabago ng tempo, kung nagkamali, ganun po yun. And all of this ay yan ay papuri sa Panginoon. So, we will continue with our series about discipleship. And I thank God for Pastor Rick dahil na-explain niya masyado last week yung karamihan, no? At about what is disciple, what is a disciple. Ngayon namang hapon is who, no? Sino ba yung disciple? At ang ating tawag dito text is from Matthew chapter 28, itong very familiar sa ating lahat, di ba? Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Basahin po natin. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, this is about resurrected na po si Jesus Christ. Tinipon niya ang kanyang mga apostol at mga alagad at nagde-declare siya. It is because malapit na siyang umakyat sa langit. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y bumahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ang Diyos. Amen. Salamat sa mga bisita natin, no? Yung sa Mayara family, kay Ate, nakalimutan ko na, Thunders na si Pastor, no? Magkapatid, no? Sa ano pa tayong, ano? Kung may bagong bisita tayo, bagong ribbon. Bagong ribbon pala. So Ray ba? El Ray. Ray. Yung kasama ni Isay. Amen. Magandang hapon po. So tuloy po natin, no? In Christianity, a disciple is someone who follows Jesus Christ. Yun po ang pinakauna doon. Tagasunod ng Panginoon, yung sinabi ni Pastor Rick last week. And seeks to learn from Him. Nagsisikhay siya, no, na matuto sa Panginoong Jesus. Obey His teachings. Sinusunod ang kanyang katuruan, kanyang commandments, and live according to His example. At siya po ay namumuhay base sa ehemplong ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Ganun po yung who is a disciple. Unang-una, sabi natin dito, a disciple is someone who follows Jesus Christ. Follows Jesus. Sumusunod siya. A disciple prioritizes following Jesus above all else. No? Siya po ay sumusunod sa Panginoong Jesus. Higit sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Ganyan. Sabi dito sa Matthew 28 verse 19, gawin ninyong alagad ko, sabi ng Panginoong Jesus. Natatandaan ko way back nung
bago pa lang ako sa ministry, no? Lalo na sa kanisep, sa mga kapastoran. Sabi nila, pag na-Bible study ko ito, si Maria, halimbawa, at nadala ko sa church, ang sasabihin nila, alagad ko yan, disciple ko yan. Dito sa ating teaching, mali pala yun. No? Ang isang disciple ay alagad lamang siya ni Jesus Christ. Hindi po siya pwedeng magiging alagad ni pastor, ni Kuya Ron, ni Ate, ni Chef, no? Hindi po pwede yon, no? Ang sabi dito, gawin ninyong alagad ko dito sa talata natin, no? Sabi dito, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko, sabi ng Panginoong Jesus. So any disciple ay alagad siya o alagad siya ng Panginoong Jesus. Hindi siya maaaring alagad ni pastor kahit ako ang nag-invite sa kanya, no? Dito sa church. Hindi po pwede yun. So, not pastor's disciple, but Jesus' disciple. Gets natin yung ibig sabihin? So, ang pagiging alagad o disciple ni Jesus Christ, medyo malalim po yun. No? Being a Christian, malalim din. Pero, may pagkakaiba yun. No? Pag sinabi natin Christian, parang masyado siyang malawak. Pag sinabi natin alagad o disciple, intentional. Amen? Ibig sabihin, ang boss mo, no? Ang Lord mo, ang God mo, si Jesus Christ lang. Kuha natin. Yun yung ano. Kasi pag sinabing Christians, it's everywhere. Kahit tayo, pag nakita natin umaten sa isang church, ang isang kakilala natin, sasabihin na kaagad natin, Christian, di ba? Lalo na ngayon, pag ang mga artista umaten sa isang church at na-publicize, sasabihin, ay, Christian na pala sa ganito. We easily to judge or mag-articulate. No? But sa pagiging alagad, iba yun. Kasi once na maging alagad ka, ibig sabihin, ang boss mo, si Jesus Christ. Kasi yun ang sabi dito sa Bible. So yun yung follows Jesus Christ. Wala siyang, ang isang alagad, wala siyang ibang tinitingnan na prioridad maliban sa Panginoong Jesus sa lahat ng bagay. Pagpapamilya, sa trabaho, sa profesyon niya, sa lahat ng bagay. Ang kanyang nakatuon ng kanyang pananaw, lahat ay sa Panginoong Jesus. Amen? Ganun po yun. And makikita po natin yan pag nabasa tayo ng Bible, yung 12 apostles. No? Lahat sila, maliban kay John, di Balabe, lahat sila namatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Lahat sila, nang sila ay mahuli, sinabi nila, papalayain ka namin o ipapawalang sala kung itatakwil mo ang iyong Panginoong Jesus. So yung 15, yung 16, yung 11, sila po ay pinugutan ng ulo. At maliban doon, marami pang iba. Si Paul, si Stephen, binato, lahat, etc. Dahil sa pagiging alagad nila ng Panginoong Jesus. Ano pa yung iba? Learns from Jesus. Ang isang alagad po ay natututo lamang sa kanilang boss, kay Jesus Christ. Sa lahat ng bagay. Disciples seek to understand Jesus' teachings and apply them to their lives. At lahat ng natututunan po nila ay ina-apply nila ito sa kanilang buhay. I could imagine, no? Ang kaibahan ng isang alagad sa isang Christian, tinatawag, no? Mahirap po. Kasi ang sabi dito na, learn from Jesus, natututo sa Kanya. And most Christians, no, dito tayo sinusubok ng Panginoon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng Kristiyano kung saan ito ay malaking sabihin na natin pagsubok talaga. No? Ano ba yung mga teachings ng Panginoon? Madalas tayo kapag umattend tayo ng church o kaya o kaya tayo ay member na ng isang church. No? Palagay na tayo. Ano yung teaching, ganito. But yung pagiging alagad ni Kristo, iba yun.
Kasi ito yung buhay. No? Ito yung buhay natin kay Kristo mismo. When we say alagad or disciple. Sabi dito sa Luke chapter 14, verse 26, ang sabi dito ni Jesus Christ, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Anong ibig sabihin natin dito? Tayo, mahal natin ang asawa natin. Mahal natin ang mga anak natin. Mahal natin ang mga magulang natin. Pero tinuturo ng Panginoon dito, kapag minahal mo sila ng higit sa Kanya, hindi ka karapat-dapat na maging alagad. This is what I'm saying. No? Sabi natin, learns from Jesus. Natututo tayo sa Panginoon. Paano natin ito may apply bilang isang Kristiyano o member ng isang church? Mahirap, di ba? Kapag tayo dumaan sa pagsubok kung saan dadaan tayo sa malaking kalagayan o kalagayang mamimili tayo, sino bang pipiliin mo? Si Kristo o ang iyong ina, ang iyong ama, ang iyong anak? Di ba? Importante po yun. At mahirap. No? Sabi nga dito sa Matthew 28:20, sabi sa natin, sa talata natin, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Noong unang panahon po, sa Book of Acts, yung mga Bereans, at kilala ba natin yung mga Bereans? So, sila po yung mga Hudyo na nananampalataya sa Panginoon. Kasi po nung araw, may ilang bahagi ng mga Hudyo na, may mga Hudyo na nananampalataya sa Panginoong Jesus, may mga Hudyo na hindi naniniwala, at may mga Hudyo na lumalaban sa Panginoong Jesus. Dito sa Acts chapter 17, 10 to 12, sabi po dito, ayan. Sabi po dito, nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid ni Pablo at Sila sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Thessalonica. So yung mga Hudyong taga-Berea ay mas bukas sila sa salita ng Diyos kaysa sa mga Hudyo na nakatira sa Thessalonica. Wiling-wiling silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Grego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Ayan. So maliwanag po ba na ito, yung mga Bereans, hindi lang sila yung basta umattend ng church, nakiki-worship, no? Sila rin po ay nagsasaliksik kung ano yung sinasabi ng pastor, kung ano yung sinasabi ng tagapagturo nila sa Bible study, dapat po. At kahapon ay nag-Bible study kami ni Kuya Henry. Kanina schedule namin, kaya lang wala na po kaming time. So kahapon, nakailang Bible study na rin kami. Siya po yung PWD na nakatagpo ko dito sa Bagasbas. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi interesado na siya sa Word of God. Sabi niya, kasi hindi ko pa po siya nabibigyan ng Bible. And naghahanap po ako ngayon ng Bible natin na green, yung bagong tipan, yung Tagalog. Kasi mababasa po niya yun. Kasi yung dumating na Bible po na bago ng TGP o the Generics Pharmacy na Bible, ang liliit ng letra, hindi niya mababasa yon. So, sa bahay ay wala na po akong nakita green. So, ayan. Interesado na po siya na
magbasa ng Bible. Kasi po, pag nagba-Bible study kami, ako lamang yung nagbabasa. No? Maganda rin palang strategy yun, nung ko lang nalaman, na para malaman mo kung interesado na siya sa Panginoon, magsasalita siya. So, magandang strategy din pala yun. At ang pagbabasa ko ay ginagawa kong dahan-dahan para maintindihan niya. Kahapon, napakaganda ng aming talakayan kasi marami po siyang reklamo sa buhay. At sabi niya, isa sa nabanggit niya sa akin, marami niya ang nagsasabing siya ay mabuti, pero nakikita niya na hindi tama yung mga ginagawa. At doon siya nakapokus, doon sa mga taong mali ang ginagawa. Sabi ko, maganda po kuya na mag-focus ka na lang yung isip mo kay Kristo mo i-focus. Huwag mong i-focus sa kanila. Kasi pag pinocus mo doon sa mga taong mali ang mga ginagawa, pati ikaw mamamali na rin. Di ba? Na-experience pa natin yun. Pag may kakilala tayo, Christian, sabi niya, Christian siya, pero nakikita mo hindi. So, lagi ka nakatingin sa kanya. Lagi mo siyang pinapansin. Lagi mo siyang naalaala. So, mabuti pa siya. Lagi mong naaalala. Pero ikaw, hindi niya naaalala. No? So, importante na tayo ay mag-focus sa Panginoong Jesus. So, binasa ko po sa kanya yung Hebrew chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus. Sapagkat siya po yung nagsasakdal ng ating pananampalataya. Amen? So, ang ganda pala nun, no? So, ang isang alagad is natututo sa Panginoong Jesus. Marami pong bagay na binibigay ng Panginoon sa atin, katulad nitong nabasa natin sa 26, sa verse 27 naman. Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. You're a Christian, but kung hindi mo kakayanin ito, you cannot be considered as disciple. Amen? Diba? So, importante na nalalaman natin yung difference. So, nalalaman din natin kung ano yung tama, ang pagiging alagad. So, ang pagiging alagad is follows Jesus. Pangalawa, learns from Jesus. Ano po yung pangatlo? Obeys Jesus' command. Sabi po dito sa ano natin, in Christianity, a disciple is someone who follows Jesus Christ and seeks to learn from Him, obey His teachings. Ito yung sinasabi natin kanina na mahirap maging alagad ang isang tao kung mas mahal niya ang kanyang career, ang kanyang asawa, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga anak, kaysa sa Panginoong Jesus. Diba? So, dito, disciples strive to obey Jesus' commands even when it is hard or it is difficult. Kahit mahirap. No? May nabasa po akong mga missionaries way back. Sila po yung mula sa kanilang bansa na sa Ghana, pupunta sila sa isang bansa kung saan hindi maganda yung lugar. At kapag pumunta sila doon, itinatakwil ang mga Kristiyano. Pinapatay, pinupugutan ng ulo, lahat. Pero nandun yung kanilang heart to be a disciple of Jesus Christ. Kahit mahirap. Meron nga po itong isang, limot ko na yung kanyang pangalan na nag-mission. Alam niyo po ba, siyempre pag mag-mission ka, marami kang bitbit na damit, diba? Bible, mga paraphernalias. Ang ginawa niya, hindi po mga bags ang dala niya, kundi kabaong. Dala na niya yung sabi niya, may nagtanong sa kanya, bakit po yan ang dala niyo? Hindi yung mga bag ninyo, maleta. Sabi niya, sapagkat handa na ako mamatay sa Panginoon. Kung sakaling mamatay ako doon sa India, sa China, ito na yung dito ako isisilid yung aking katawan. Nakakahanga sila. Way back 1930s, 1920s, 1940s, 50s, 60s, sila po yung matatapang na mga Kristiyano. E nung mag-80s and 90s, yung mga kapwa natin Pilipino na mga Kristiyano, pumupunta ng Saudi, double purpose, para magtrabaho at para ipalaganap ang salita ng Diyos. Nilalagay nila yung kanilang buhay sa alanganin
maglingkod lang sa Panginoon. Nagbabible study po sila sa hotel, secretly. At alam niyo po ba, sa China, ang mga Chinese, ang sabihin natin, sila yung, kapag once na maging Christian, sila po ay tuloy-tuloy na, hindi na po yan napuputol. Wala diyang tawag doon, yung babali-bali pa, wala na. Buong buhay nila kay Kristo na inaalay. May isa pong missionary na Amerikano, pumunta ng China. Kailan lang? May 2022 yata yung 2023. Underground. May dala po siyang apat na Bible. Nang ibinigay niya yun, may mga kumuha. Pero nakita niya yung iba, hindi na kumuha. Pagkatapos ng service, tinanong niya, kayo, bakit kayo hindi nyo kinuha yung Bible? Wala kayong Bible. Marahang sumagot yung